Hello everyone! So magandang araw sa inyong lahat or isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So welcome to my vlog, of course. So ngayon is nandito ako is to share with you kung ano yung mga ginagawa ko pag walang trabaho. So dito ngayon sa South Korea is 3 days kaming walang pasok pero naging 1 week siya gawa ng nag-file kami ng leave. So ginawa siyang 1 week. So of course, so thankful pa rin kasi kahit walang trabaho, so bayad naman. Rest day, yan. So welcome dito sa in my boring life here in Korea. So napaka-boring ng life ko dito pero ganun talaga eh. Ganun talaga. So, self-development is nangyayari siya during boring days. For me, para sa akin. It's a boring day of my life. Kasi nga, is nandito lang ako sa bahay. Nandito ako sa bahay. Kasi, I choose to stay here. So, unang-una, walang budget pang gala. So, at the same time, kung may budget man, is ilalaon ko yun para yung pera is magtrabaho naman para sa akin. So, yun yung mga natutunan ko while doing the business. So, ayan. So, bali ngayon, is yung ginagawa ko is, practice ako ng video editing, kung paano gumawa ng mga videos, kagaya nito. So, thankful ako and grateful as usual kasi dahil sa negosyo na napasukan ko is kaya ko nang humarap sa camera, actually. So, hindi naman ako ganito dati magsalita, pero dahil na-train ako, so, mas gusto ko pang i-train yung sarili ko. Kasi, papunta ako sa bagong version ng sarili ko, which is nakikita ko yung sarili ko is someday is mag-i-speech talaga ako sa harap ng maraming tao. So, yun yung nakikita ko sa sarili ko. Is iba na kasi yung iba yung actions mo daily kapag alam mo kung ano yung patutunguhan mo. So this is part of my process going to that success. So na-imagine ko yung sarili ko that day, ikikwento ko sa harap ng mga tao yung journey ko, yung steps na pinagdaanan ko papunta sa success. So yun ang piniprepare ko yung sarili ko para doon. So of course, pag dumating na yung time na yun is hindi na ako kakabahan, confident na. Pero may kaba pa rin, pero hindi na yung for example, kasi may isang may isang coach ako na narinig kasi pag dumating sa atin yung isang blessings na hindi tayo prepare is anong mangyayari sa atin. So parang for example, biglaan tinawag ka, humarap ka sa maraming tao. So anong mangyayari kung hindi ka prepare? So kakabahan ka, hindi ka makakapagsalita. Kung makapagsalita ka man, mangangatog yung boses mo. Naramdaman ko na yan dati yung sa yung sa Zoom meeting namin, so training. So yung pagkatapos ng trainer, sa buong Team Genuine Academy. So sa Zoom meeting na yon is it's 100 participants. So may 100 participants sa Zoom meeting na yon at saka may mga nanonood pa live via FB. So pagkatapos ng meeting is may nag-request yung speaker na kung pwede, meron daw may magsalita sa mga audience kung ano yung natutunan niya doon sa mga naikwento niya about sa buhay niya. So luckily, although sa kasi namin sa team, so isa ako sa mga nagfa-facilitate during meeting. So kumbaga, may training na ako. So far sa meeting is nakakapagsalita naman ako ng maayos eh. So pero that moment na bigla akong tinawag, oh my God, di ko maintindihan kung ano yun. Yung kaba is unexpected talaga yun kasi sa dinami-dami ng sa dinami-dami ng participant tapos bigla kang tatawagin. So hindi ko in-expect yun. So hindi ako prepare. So yung nangyari is nakapagsalita naman ako pero yung boses ko garal-gal. Hindi ko maintindihan. So ayun, yun yung experience ko kaya ngayon mas tinitrain ko yung sarili ko. So mas tinitrain ko yung sarili ko para talaga mas maging prepare sa mga biglaang scenario na ganun. At saka at the same time, so in the long run, so nakikita ko talaga yung sarili ko na haharap ako sa maraming tao tapos ikikwento ko yung journey ko papuntang success. Hindi para magyabang, for them to inspire, especially dito sa team namin. So dito ko nakikita yung sarili ko kaya kailangan ko maging prepare. Yun. So I hope so na sana sa mga nakikinig nito is I hope so na I will pray na sana is makita mo rin makita mo yung sarili mo kung saan ka patungo. Kasi pag wala kasi tayong klaro na direksyon kung anong gusto nating maging, para tayong naglalakad sa dilim. Yun. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. So for me, dahil sa negosyo na napasukan ako, so super grateful ako kasi nga yung grand mentor namin is siya yung nagturo sa akin kung paano ko i-prepare yung sarili ko towards the journey na gusto ko, towards the success na gusto ko. So ayun. So kaya mas pinipili ko talaga, I choose to stay here dito sa bahay kasi nga para mas ma-practice ko yung sarili ko to speak. Ayan, to speak to para talaga mas ma-enhance yung isip ko kung paano magsalita, kung paano mag-inspire ng ibang tao. I hope so na nagigets yung point ko. Pero at the same time, so this is just also my reminder kung ano ba yung gusto ko maging. Okay. So hindi madali yung proseso. Kasi hindi naman kasi hindi naman na for 31 years. So sabihin natin sa loob ng for 30 years na may poor mindset ako. For 30 years kasi pumasok ako sa Team Genuine around 30 years old ako eh. So for 30 years na meron akong poor mindset. So sa loob ng 30 years na meron akong poor mindset is hindi naman agad yun na sa loob ng isang taon is nagbago agad. So there's always a process. So na kailangan nating piliin na mag-switch talaga yung mindset natin. Walang ganun kasi na ngayon naisipan ko na switch yung mindset ko from poor mindset to abundance mindset. Hindi agad mangyayari yun eh. Hindi siya ganun na may button lang na pipindutin tapos magbabago agad yung mindset mo. Hindi ganun. So kailangan siya araw-araw na practice. So practice is kung talaga is may mga instances na din, parang gusto ko na sumuko, ayaw ko na kasi parang wala namang patutunguhan. So may mga instances talaga na ganun, na lalong-lalo na nung time na nakafocus ako sa result ako nakafocus. Dahil sa result ako nakafocus is nakaka-pressure, parang nakaka-pressure talaga na wala kang benta, nakaka-disappoint. So yun talaga yung madalas mangyari. Sa dami ng nag-i-enroll dito sa Team Genuine Academy, so ang dami agad na nag-quit. Kasi gusto nila instant result agad, instant result. Pwede naman talaga, meron dito, pwede ka magkaroon ng instant result kung magaling ka na talaga magbenta. Yun, kung magaling ka na magbenta. Pero kung first time pumasok sa ganitong klaseng
industry. Ako first time ko eh. First time ko pumasok dito. Pero ano, sinubukan ko talaga. So nung nagsimula ako, nakabenta agad ako kasi in-implement ko agad yung mga tinuturo doon sa loob ng Team Junior Academy kasi step by step training siya eh. So yung kagandahan din step by step guided ka kung ano mga dapat gawin. So pag inaral ko siya tapos in-implement. So kasi doon tayo sa implementation kita eh. Mahirap kasi kung puro lang tayo aral, so walang implementation, useless yun. So yun ang nakita ko dati sa sarili ko. Kasi pagbago ka kasi, yung iniisip natin ROI talaga. Yung pinaka-common na nangyayari sa isang tao na pumapasok sa negosyo. So ROI talaga. Syempre of course, partner rin talaga yun. So masasabi ko, while doing this business is super ROI na ako. So sa knowledge pa lang na nakuha ko. Sa knowledge pa lang. So super. So at the same time yung level ko ngayon is hindi pa ako magaling. So dinedevelop ko pa rin yung sarili ko araw-araw. Araw-araw pa rin ako nag-aaral, araw-araw weekly. Every time na may meeting is umattend talaga ako sa meeting kasi sa meeting na yun, alam ko sa bawat meeting na inaattendan ko, mas magle-level up yung knowledge ko na may i-apply ko sa negosyo at the same time. Hindi lang sa negosyo, pati rin sa personal na buhay. Yes, pati sa personal na buhay. So nai-implement ko siya doon. So ayun. So for me, it's napakaganda ng opportunity na to kasi hindi lang siya more on kitaan. So hindi lang siya more on kitaan. This is more also about self-development. Self-development kung paano tayo magre-respond sa isang sitwasyon, lalong-lalo na sa down moments ng buhay natin. So may mga challenges talaga, hindi maiwasan 'yun. Ang problema kasi pag nagiging aware tayo sa mga bagay-bagay dito is yung challenges is mas bumibigat. Mas bumibigat na yung mga challenges na ewan ko. So for me, yun kasi na experience ko, mas bumibigat yung experience, yung mga challenges na dumadating sa akin. Pero so far, super grateful and thankful ako kasi dumating man yung mga challenges na yun, na kasi ako, may awareness na kasi ako. So, naapektuhan pa rin as usual, hindi naman tayo tao lang tayo, naapektuhan pa rin tayo ng mga negative emotions. Pero, the way ako mag-respond sa mga problem is, pinag-iisipan ko pa talaga muna. So, of course, ipinagdadasal, then in-offer ko siyempre, sa Panginoon natin. Yun. So, dun ako mas, nakapag-enlighten na rin kasi ako, enlighten. It's more about, hindi ko pa naman totally doon kasi sa enlighten na yun is, hindi ko pa naman na-implement lahat ng mga natutunan ko. So, unti-unti ko siyang pinapractice. Kasi ang kagandahan kasi, pag naging leader na tayo, mas madali magturo kung yung mga sinasabi natin sa mga members natin is kung ginagawa natin. So, yun talaga, yun ang pinaka-key na kung bakit ang gagaling ng mga leaders namin kasi yung mga tinuturo nila based on experience talaga. Yung itinuturo sa kanila is yung mga tinuturo nila is mga proven and tested. Yun na yung mga ginawa nila na effective sa kanila. Yun yung sinishare nila sa amin. So, hindi naman porket na naging effective sa kanila is magiging effective din sa amin. So, depende pa rin yun kung paano natin i-implement yung mga tinuturo nila. So, for me, yung naging effective sa akin na tinuro nila is ganito kung paano sila magturo. So, kailangan ko lang siyang isabuhay yung mga itinuturo nila. Isinasabuhay ko siya sa pamamagitan ng pag-implement kung ano yung tinuturo nila. So doon. Kasi kapag ginagawa natin tapos sinabi natin during training, so natural yung lalabas sa bibig mo kung paano ka mag-act. So of course, pag natural is hindi mo na kailangan mag-isip kung ano sasabihin mo kasi kung ano yung mga ginagawa natin is kusya na siyang lumalabas kasi nagawa na natin. Ayun. So yun lang. So maraming salamat. So thank you everyone sa pakikinig.